Kabalikan o kaibigan, maaasahan kailanman, di iyong malalapitan. Pag-usapan natin yan. Hong Hong, Hong Hong, Hong Hong, Hong Hong. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa programang Warm Heart kung saan atin pong pinapalaganap ang mental health awareness at education. Kami pa rin po ang inyong mga kasama, Steph Vicente at Drizzle na niyong para sa isang oras na diskusyon patungkol sa mga concerns na related sa ating kalusugang pangkaisipan. Sa puntong ito ay kasalukuyan po tayo nga napapakinggan at napapanood sa pamagitan ng ating Facebook live streaming sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page. Meron din po tayong re-uploads and replays and re-uploads sa ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service din po ang pangalan. Samantala, meron tayong audio live streaming sa pamagitan naman po ng ating Evox PBS receiver app. Ano ba ang gagawin para makapag-access dito? Syempre, unang-una mag-download at mag-install sa pamagitan po ng ating Google Play Store para po sa mga Android phone users at sa App Store naman para sa mga gumagamit po ng iPhone. Syempre, pag na-install nyo na po ang Evox PBS receiver app, hindi naman pwedeng nakatenga yan, no? So, syempre, gagamitin po natin. Anong gagawin? Ay hanapin nyo lamang ang logo o icon ng Radyo Pilipinas World Service. Para po sa mga nakakita, nasa likuran ko na po yan. Para sa mga hindi, i-search nyo na lamang po, no? Para mas madali. Saka ano naman yan, may label naman yan dun sa mismong mobile application. Kaya hindi na kayo mahihirapan pang hanapin o i-distinguish yan mula sa ating mga sister stations under Presidential Broadcast Service. Syempre, meron din tayo, no? Bukod sa ating mga nabanggit na platforms, ang social media at ang Evox PBS receiver app, meron din po tayong shortwave radio. Yan po ay posible sa pagtutulungan po ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Na inyo po nga napapakinggan, no, itong ating programa every Monday po yan ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. That's Philippine Standard Time po. Sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Syempre, hindi natin pwedeng kalimutang i-shoutout din, no, ang ating sister station katabing-katabi lamang po ng ating studio, ang Radyo Magazine, dahil meron tayong replays every Saturday and Sunday. Bali, weekends po yan from 1 p.m. to 2 p.m. Philippine Standard Time po yan via 1278 kHz sa AM band. So, ka-warm heart drizzle, no? Very interesting ang mga topics natin ngayon dahil mga mental health related observations, no, ang ating pagtutuunan ng pansin. Ayan po, bukod syempre sa Pride Month na medyo ititis natin, no, yung ating mga listeners na meron kaming niluluto for that. No, so abangan nyo lamang po yan sa mga susunod na episodes. And of course, no, hopefully meron din tayo for Father's Day. Pero eto muna ang pagtutuunan natin ng pansin dahil meron tayong dalawang topics, no, na yun nga, sabi ko nga kanina, ay ino-observe. Hindi naman siya masabing pagdiriwang talaga, no? Pero these occasions ay ino-observe tuwing month ng June. So, para sa unang bahagi ng ating programa, no? Kasi ngayong buwan nga ng Hunyo ay ating ino-observe o ginugunita ang tinatawag na Men's Mental Health Awareness Month. Isang mahalagang pagkakataon upang mapag-usapan po, no, ang matatawag siguro natin na silent fight
no? Mm. Tahimik na laban ng ating mga kalalakihan pagdating sa kanilang kalusugang pangkaisipan. At syempre, meron tayong inaasahang na stereotype na dapat matatag at hindi dapat nagpapakita ng emosyon ang mga lalaki. Habang nakakaranas ng stress, depression, anxiety, na kadalasang hindi nila kayang ibahagi sa lahat. So yung mga mapapatanong talaga tayo, no, tayong mga nandito sa Warm Heart at maging siguro yung mga tagapakinig natin kung ano nga ba kung ano nga ba, no, yung epekto ng kulturang magpakatatag ka lamang, no, Mm. pagdating sa mental health. These applies, no, hindi lamang naman sa mga kalalakihan, kundi maging siguro sa mga kababaihan and of course, yung mga kapatid natin sa LGBTQIA+ community, no. Pero for this episode nga, tulad ng ating nabanggit kanina, we'll focus sa mental health po, no, ng ating mga kalalakihan dahil isa sa mga ino-observe nga natin ay yung mental health, no, Men's Mental Health Awareness Month. At syempre, may isa pang katanungan dyan, ka-Warm Heart Drizzle. Paano ba natin mababago yung pananaw ng publiko upang makahikayat, no, o mahikayat ang mas bukas na pag-uusap, open conversations at suporta para sa mental health o kalusugang pangkaisipan ng ating mga kalalakihan. Kaya mga ka-warm heart, samahan ninyo kami na mas malalim na talakayan tungkol sa tunay na kalagayan ng mental health ng mga kalalakihan kasama si Dr. Henry Cocoy del Rosario Nakpil, isang registered psychometrician, registered guidance counselor, registered psychologist, na siya rin ang founder ng Psychotech Psychodiagnostic and Counseling Services. Ayun. So, good morning po, Doc Cocoy. Welcome po sa programang Warm Heart ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ay, magandang umaga po sa inyo, Steph and Rizal. Thank you for having me here sa Radyo Pilipinas World Service. And happy warm hearts dyan sa ating mga listeners ngayong umaga na ito. It's always a privilege to be part or to be invited to share my mga natututunan ko po sa aking practice dito sa Kabanatuan. Our clinic is PsychoNec, Psychodiagnostic and Counseling Clinic po dito sa Kabanatuan. Sa mga hindi nakakaalam, I think this is the second time Mm-mm. na nandito sa Warm Heart. Noong mga panahon kasi noon, nasa kami, recorded pa yung program at kasama pa natin dito si Ka-Warm Heart Bea. So, it's nice to have Doc Cocoy back dito sa Warm Heart. So, unang-una po sa lahat, Doc Cocoy, kasi nga, nabanggit ko nga po kanina na this June is a Men's Mental Health Awareness Month. Bakit po mahalaga na ginugunita po ito? Syempre para maisulong din po, no, yung lusog isip ng ating mga kalalakihan. Yeah, kasi alam mo sa panahon na ito, talagang maraming after the pandemic, maraming nararanasan kaming mga kalalakihan. At madalas itong mga nararanasan namin na ito ay bilang isang ama o bilang isang kalalakihan, maraming mga noise tayong naririnig at yung mga noise na yun minsan ay nagiging daan para maging mabigat, no? Sabi nyo nga, silently, no, dinadala namin itong mga load na ito. At itong mga load na ito ay minsan na meron siyang mga naibibigay na triggers, no? At yung mga triggers na yun ay madalas nagiging dahilan para magkaroon ng depression, karoon sila ng mga anxiety attacks, or minsan burnout kasi hindi lang sila nagtatrabaho sa labas, minsan sa bahay nagtatrabaho din, or minsan habang sila ay natutulog, iniisip pa rin nila kung paano nila pupunan ng mga pangangailangan o tutustusan yung pangangailangan ng kanilang pamilya. So, hindi lang po kasi mga kalalakihan na na buo ang pamilya, lalo rin po yung mga pamilya na yan, mga single parent na mga ama. Kaya po rin po yan ay mas mabigat din po yung load nila. Yun Doc po. Cocoy, ano po yung mga mental health struggles po usually na nakikita po ninyo sa mga pasyente po ninyo ng kalalakihan? Well, madalas ang mga mental health struggles nila ay yung kadalasan yung pressure, no, becoming a parent, no. Bilang isang ama, maraming mga tinatanong palagi, ako ba ay tama ba yung naipo-provide ko ba yung dapat ko i-provide sa pamilya ko? Mabuti ba akong asawa?
present ba ako bilang isang magulang? Yung mga ganyan, lalo na ngayon sa crisis natin na nararamdaman ngayon, ano, pataas ang pataas ang mga bilihin. So bilang ama, lahat yan ay iniisip mo. So yung mental fatigue, sabi nga nila, at saka yung constant stress na iniisip mo ay madalas ito ay mayroong psychosomatic effect sa atin. Kaya po yung iba dyan, nararanasan nila, minsan nagkakaroon na sila ng sakit sa puso, or sila po ay nagkakaroon na ng diabetes, yung mga ganyan. So, and also addiction, no? Addiction sa pag-inom, addiction sa cellphone. Mm. So, madalas yung mga yan ay nagiging isang dahilan kung ba't magkakaroon sila ng mga ganitong klaseng mga sakit or simptomas. Mm. Eto naman po, Doc Kokoy 'no, dahil, siyempre dito sa programa ay lagi naman po nating, pinapalaganap yung tinatawag po na help-seeking behavior 'no. Hindi lamang po sa mga Yeah. kalalakihan kundi, among the general public. Pero Mm. for this one po 'no, bakit kaya, nahihirapan po yung ating mga kalalakihan 'no, na magsalita upang sila po ay humingi 'no, makahingi ng tulong sa ating mental health professionals? Well, ang kadalasan nagiging takbuhan kasi ngayon ng mga kalalakihan ay kaibigan nila. At minsan yung mga kaibigan nila may mga problema rin. So ang nangyayari po, nagsama-sama silang may problema na masyado ho nilang nilulunod yung kanilang sarili dun sa problema na hindi na sila nakakaahon. So minsan po, yun ang nagiging dahilan. Minsan naman po, natatakot din po sila dun sa stigma, no, na pinag-uusapan natin. But the mental health law allows us to look into how these services are offered, no, freely offered. Di na kagaya dati na kinatatakutan, ano. Pero ngayon, magugulat ka ngayon dito sa kabanatuan, marami na rin po nagpapa-check ng mga kalalakihan ngayon. Even po yung mga iba rin ay dinadala nila yung kanilang mga asawa, dinadala nila yung kanilang mga anak. Kasi nga po, nakikita ng mga kalalakihan ngayon yung benefits ng paghingi ng tulong, no, sa isang mental health professional. Pero balik tayo doon sa tinatanong ninyo, yung pong madalas po dun yung stigma, no, na parang, "Ay, ba't ka pumupunta dun?" 'Di ba? Mm. Bakit ka pumupunta dun? So, madalas ay hindi pa ho nila naiintindihan, lalo na po dun sa mga generation na medyo ang tinuro sa generation nila ay laging maging matatag, Mm. laging, "Wag kang iiyak kasi lalaki ka," gano'n. Kasi meron tayong mga tinatawag na family tapes na madalas ay nagiging dahilan para tayo ay hindi mag-respond dun sa panahon ngayon, which is to really seek a mental health professional. Doc Kokoy, tanong ko lang po, paano po ba yung pagkakaibahan ng babae sa lalaki sa pagko-cope up nila sa mga mental health issues nila? Well, ang mga babae ay they're very expressive, 'di ba po? They're very open, no? Pero ngayon sa mga lalaki kasi, madalas napapansin ko parang nade-develop na yata yung social anxiety ngayon sa karamihan sa mga kalalakihan. So, Hmm. hindi sila, because of fear of judgment or fear of being being looked at from a different light, madalas po ay they just keep their thoughts to themselves. Kasi po ngayon, napansin ko talagang gusto lahat ng mga tao ano sila, walang napapansin na, ah, kamalian sa kanila. Kaya minsan ang nangyayari po ay they would just be quiet. As opposed to sa mga babae, they are more, they seek. Kaya nga po nauso yata yung mga marites. Kasi nga po talaga Hmm. nagbibigay ito ng magandang paraan para sila ay makapag-vent or makapaglabas ng kanilang mga naiisip o nararamdaman. Kaso nga lang po minsan ang nagiging problema naman po sa maling taong pagsasabihan, nawe-weaponize po niya yung ating mga kahinaan. So kinakailangan po din mag-ingat tayo dun sa pagsasabihan natin at maging mapili rin tayo dun sa mga salita. Kasi yung mga salita na yan minsan ay maaari po siyang maging double-edged sword na maaaring makasakit po sa iba or mas lalong makasakit sa iyo. Mm. And speaking of openness, Doc Kokoy, punta muna tayo dun sa kabaliktaran po 'no. Ano naman po yung, epekto ng
mga kumbaga pagtatago ng emosyon sa pangmatagalan po, no, na kalusugang pangkaisipan, lalong-lalo na po sa mga kalalakihan? Well, alam po natin na pagka ikaw ay emotionally suppressed, no? Pag emotionally suppressed ang isang tao, madalas yan yung tinatawag na sudden outbursts ng galit. Minsan magugulat ka, maliit lang na bagay, bigla na lang siyang sumabog na parang bulkan. Di mo alam kung saan siya nanggaling. So, ang nangyayari po ay, yun, bigla na lang So, do not suppress kasi the more that you suppress, mas lalo po siyang magiging dangerous. Sabi nga nila, mas mahirap pag nagsalita ka ng alam mo na meron palang talim. Kasi minsan yung talim na yun, pagka nakasugat, hindi mo alam kung gaano kalalim. Meron naman pong iba minsan, pagka sinusuppress nila yung kanilang nararamdaman, so sobrang pag-suppress nila, alam na sila, nonchalant. Nauso na po, ewan ko po, Miss Steph ko na, or Miss Drizal, kung naririnig yung nonchalant. I think this is one way of, showing na karamihan sa mga tao ngayon, babae man, lalaki man, o membro man siya ng LGBTQ community, minsan marami na sa atin may mga nonchalant response. Kasi siguro base sa kanilang experience, maaring magsalita ka man, hindi ka magsalita, may sasabihin pa rin. So ang nangyayari is they just keep their selves, or just nonchalant, no reaction. Kaya po minsan yun po yung mga nagiging effect po niyan. And just recently, napansin ko rin po in the couple of months sa aking pong practice, napapansin ko po na karamihan sa mga kabataan or even sa mga young professionals ngayon, nakagaya po, I would assume kayo po ay mga young professionals, ay mapapansin po natin na pag natapos na lahat, when the smoke clears, when I say smoke, ito po yung pag-aaral, ito po yung pag-i-establish na ng trabaho, or relationship, or whatsoever na na-achieve mo, there come a time na bumabalik sila sa nakaraan at minsan nagugulat ka, dun sila nagkakaroon ng triggers. So ito po ay resulta ng tinatanong ninyo na pagka ito ay sinuppress mo, lalabas at lalabas pa rin yan at magiging dahilan kung bakit minsan nakakaapekto ng relasyon, ng trabaho, or even sa image ng isang tao. And although emotionally suppressed nga po yung karamihan siguro sa mga kalalakihan, Doc, meron pa rin po bang mga masasabing senyales na dapat pong bantayan? Kasi yung pagiging nonchalant is a way of, kumbaga, masking emotions, kumbaga para Yes. mapagtakpan yung pinagdadaanan. Pero meron bang mga matatawag na siguro signs or red flags man lang kahit emotionally suppressed ang isang lalaki o isang tao in general, para malaman na sila po ay may pinagdadaanan pagdating sa kanilang kalusugang pangkaisipan? Well, unang-una sa lahat dyan is yung presence nila, no? If ang presence nila ay napansin natin na bigla na lang lumayo, no? Automatic mag-iisip ka na yan. Kasi bakit siya biglang lumayo? Ano ba nangyari? Diba? Another one is, bakit bigla siyang mabilis magalit? Minsan, yung mga bagay na yung biglang sumisigaw, biglang, alam mo yun, biglang nagwo-walk out, even sa pagkain, no? Papansin mo yung pagkain nila, pagtulog, minsan may mga bagay na gusto mo siyang kasama, and minsan madalas din po nangyayari is masyado pong nagiging ayan. So automatic pag yung tao po ay nagiging nalululong po siya sa bisyo, doon po nagkakaroon ng problema. Another one is nahihirapan siya mag-concentrate, no? Minsan may tanong ka na, hindi naman niya naalala. Or may pinagawa ka sa kanya, mali-mali. So, yung pong concentration niya nawawala. At the same time, meron pong mga tinatawag na slips of the tongue. Ito pong mga slips of the tongue na ito ay dapat aware tayo dyan. Slips of the tongue would mean bigla lang sasabihin, ayoko na, no? Gusto ko nang matapos lahat.
no? May mga ganyan or baka bukas wala na ako, ganyan. Ibinibigay may mga ano sila, mga sinasabi minsan na alam mo na dapat kang maging aware at dapat mong i-check 'yon sa kanya or dapat mong, ipaalala sa kanya yung paulit-ulit niyang mga slips of the tongue na yun. Kasi, 'pag ang tao ay pinapakita niya na wala ng saysay ang buhay, doon po ay dapat maging aware tayo na that's already a red flag. Yun Okay. po. Doc Kokoy, bali in relation po dun sa nasasabi po natin na mga senyales po, tapos yung pagiging nonchalant, pagiging mainit ng ulo. Eto naman po nasabi niyo po kanina na yung openness po is makakatulong para maibsan yung mga saloobin nila. So paano po nakakatulong yung Yeah. pamilya, yung mga kaibigan nila para magbukas po or buksan nila yung mga damdamin nila or masabi nila yung gusto nilang sabihin? Well, ang kalaban kasi ng tao ngayon sarili niya, eh. At, bilang isang, family member, importante na oobserbahan mo muna yung gusto mong kausapin or alam mo na merong mental health concern. At the same time, you have to also know the right words to say. Kasi minsan yung tinatawag na I statement, maganda rin siyang nakakatulong 'no, when we try to confront a person or a family member na meron kang na-observe sa kanya na dapat niyang malaman. So, ang puwedeng gawin diyan is dapat marunong kang pagka nakapag-reach out ka na sa kanya, dapat ready tayo na makinig, na walang paghuhusga, ready nating iparamdam na they are in a safe space, that you are a safe person that they can talk to. Tapos dapat wala tayong mga assumptions or mga preconceived notions kasi minsan 'pag nag-share na yung family member sa atin, ganito lang 'yan, ganito lang 'yan. Yung mga tinatawag po natin mga quick fix na Mm. statements, iwasan po natin 'yun. Kasi tandaan po natin that ang isang tao ay created uniquely by God and therefore meron po siyang mga kanya-kanyang experience. And the only way for us to help is to be just be true, be honest, and just iparamdam sa kanila na nandun tayo. We are present. Iniintindi natin yung kanilang mga sinasabi at walang paghuhusga or walang paggamit ng mga sasabihin nila in the long run. So, it starts with, kamusta ka na? Mm. Mm. And, speaking of, support system 'no, Doc Kokoy, kasi nabanggit po natin 'no, yung sa family and friends. How about naman po sa ating, workplace 'no, kasi tulad ng nababanggit natin kanina, eh, siyempre may mga young professionals tayo diyaan, na humaharap sa araw-araw na hustle 'no. Kumbaga lalong-lalo na siguro sa siyudad, ay ano po kaya 'no, yung maaaring, gawin ng ating, pinagtatrabahuhan 'no, para masuportahan ang mental health ng ating mga kalalakihan? Well, maganda po yung tanong niyo niyan kasi po ako po ngayon ang director ng Guidance and Placement Center po ng Wesleyan University Philippines po dito sa Cabanatuan. At, isa po sa mga programa namin ngayon na ni-launch namin is yung, um, patungkol po sa aming mga employees at yun po yung mga stress management na mga talks or nagkakaroon po kami ng mga, heartline na mga topics and, ito po ay ina-address po namin yung mga common daily battles ng aming po mga employees dito po sa aming, university. So, kung aanuhin po natin is kinakailangan yung eskuwelahan o yung pinagtatrabahuhan natin, dapat meron silang malinaw na programa dito. At ito naman po ay, puwede naman ito mag-start sa mga stress management, sa mga debriefing sa trabaho, at yung mga tinatawag natin na mga, exercise 'no, regimens with, reflections. Yun po, kasi, dapat po mag-create din po ng safe space sa ating mga workplace para dun naman po ay sila ay makapag, relax or sila po ay makapagpahinga kahit sandali or makapag-isip. Ngayon pong taon na ito nag-iisip po kaming mag-create ng isang, debriefing room
dito po sa aming eskwelahan. Parang pupunta ka doon, may magandang upuan, may naaamoy kang magandang scent, gano'n. Then quiet music, gano'n po. Para maramdaman nila na kailangan din nilang huminga kahit sandali para sila ay makabalik at mas maging productive sila pagbalik nila sa kanilang trabaho. And I think that is now being practiced po sa mga iba't ibang workplace. Having that space to relax and to just recalibrate your thoughts. Mm. Kanina, yun sa family and friends, tapos ngayon sa workplace. Ito naman po, Doc Kokoy, ano naman po ang maaaring papel na pwede po naming gampanan dito naman sa larangan ng media, no? From your perspective po, no? Upang mahubog pa po yung pananaw tungkol sa emosyon po ng ating mga kalalakihan upang ma-break the stigma na nga po, no? Itong lalong-lalo na yung stereotype po na pumapalibot when it comes to men's mental health. Yeah, kasi po iba na po kasi ang direksyon natin ngayon, ano. Kaya po ang nakikita ko po ngayon na ang nagiging magandang tulong po ng radio. We also have a radio station din po sa Wesleyan, eh. Kaya nagiging maganda po ito na venue for us to help our listeners be more aware of dun sa mga struggles. And those sa mga struggles na binibigyan sila ng pagkakataon na tignan yung mga bagay-bagay para mas lalong maging practical para sa kanila. For example, yung pag-address natin ng depression at anxiety. Ito ay madalas na nararanasan ng tao, pero may mga pamamaraan or may mga madaling tips na pwede natin sa kanilang ibigay para mas lalo nilang ma-manage yung sarili nila. So itong mga ito ay isang magandang pagkakataon sa ating radio station para malabanan natin. Halimbawa po, ang mga issues na pwede nating pag-usapan ngayon ay patungkol po sa financial pressure. Diba? Maganda pong pag-usapan yan sa radio, no? Kasi dito, titignan natin kung paano ba siya gumastos, no? Paano ba niya tinitignan yung pera niya? Kasi po ngayon, lumalabas din po sa research na ang pera, maliit man yan o malaki, nakakaapekto yan. Lalong-lalo na po kung hindi ka marunong gumastos. So maganda po yan na pag-usapan. Lalo na sa mga kalalakihan kasi ngayon, ang paggastos ngayon ay just one click away. Di ba? Si Shopee, sino pa isa? Si Lazada. Alam po ninyo, Miss Steph and Miss Drizzle, isa po sa mga naging ko nung 2026 bilang isang ama is i-cancel ko na yung aking mga shopping app. Kasi po meron siyang dagok sa akin or even sa mga kasama ko sa opisina kasi para siyang yung ting, pag narinig mo yung ting, automatic meron siyang effect sa'yo. So itong mga bagay na pagbabawas ng mga bagay na alam natin na pwede makapag-trigger sa atin, particularly sa financial pressure, maganda rin siyang pag-usapan sa radyo. Another one is yung relationship problems, no? Madalas ngayon yung usapang hiwalayan, usapang heartbreak, usapang mga marital conflicts which leads to vowsy, and yung mga co-parenting challenges, yan po yung mga dapat nating pag-usapan ngayon sa radyo kasi kinakailangan bumalik tayo dun sa basic unit, which is the family. And I think pagka po sa mga listeners natin sa radyo, lalo po yung mga ama na naghahanap po ng ganitong klaseng tips, maganda po rin siyang pag-usapan. So I think marami pa po tayong pwedeng tignan, pero isa pa po sa mga napapansin ko ngayon is yung digital exhaustion. Ito po yung mga bagay na unconsciously pumapasok po sa isip natin, nagkakaroon tayo ng tinatawag na information overload. Alam niyo po yung idea ng doom scrolling? Di ba po yung doom scrolling po yan po yung nagiging effect natin, nagkakaroon tayo ng may mga pumapasok o may mga natitrigger sa atin. Kaya minsan, yung screen time din natin, dapat minamanage natin siya. So these things are topics that we can talk about, and particularly po sa mga kalalakihan is yung tinatawag natin na
parental pressure kasi po ako rin bilang isang ama napakalaki po ng kung meron akong mga maririnig na ganito, lalong-lalo na po sa inyo pong radyo ay magiging isang magandang way para mas lalo kong tignan sa mas praktikal na pamamaraan at gamitin sa ah, way na alam kong makakatulong sa pamilya ko at the same time makakatulong sa akin and puwede ko rin siyang i-share sa iba. Doc Kokoy, mabalik po ako dun sa stereotyping na sinasabi nila dapat ang mga lalaki ay matatag. So, para po sa inyo bilang psychologist, registered guidance counselor, paano po mababago natin yung pananaw ng publiko patungkol dito po? Kasi po yung mga sinasabi po ninyo na ganyan, those are what I call embedded sa ating tinatawag natin na genes natin. Those are nasa genes natin 'yan. At the same time, yan din po yung matinatawag natin na mga bagay na alam natin na common na pinag-uusapan, 'di ba po, ng mga tao, or it's already an assumption that a lot of people will use. Pero when you change the the theme, or when you change something, importante pa rin kasi diyan yung awareness. Okay? We need that awareness. We need that idea that para mabago ito, kinakailangan magbigay tayo ng panibagong idea. And that is to let the people or let that person know that we are now changing. And the changing of minds would allow us to see, kinakailangan pala tignan ko ito kasi ito ngayon yung makabagong pamamaraan para i-address yung aking mental health. And research will show that if hindi tayo magiging open sa mga pagbabago and we are just stuck sa mga makalumang pag-iisip, ay hindi tayo magiging progressive, hindi magiging maayos yung ating well-being or yung ating mental health. Siguro ito na lamang po, Nasagot no? ko po ba? Yes po, nasagot Opo. naman po, no? Pero in relation po to that, no, Doc Kokoy, no, siguro sa isang lipunan na patuloy na nagdidikta, no, na ang mga lalaki ay dapat maging matatag. Bilang kayo po ay isang mental health professional, sa inyong palagay, kailan po ba natin tunay na mabibigyang laya ang mga kalalakihan na maging bukas at tapat sa kanila pong nararamdaman? Well, ito po ay magsisimula sa kanila pong commitment na i-improve nila yung sarili nila. Ito po ay magsisimula sa pagtanggap nila kung ano ba ang kinakailangan nilang harapin, na kinakailangan nilang iayos or kinakailangan nilang ihingi ng tulong. Kasi nga po minsan ang mga kalalakihan may konting kayabangan or merong ego na sinasabi natin na kinakailangan pong ibaba or tignan ng kalalakihan na isang pamamaraan para mas lalo rin siyang mapalakas. Kasi hindi sinasabi na ikaw ay mahina. Ikaw ay sinasabing kailangan mo lang ng suporta at kailangan mo lang ng tao na mayroong makakaintindi sa'yo para makapag-recharge ka at mas maging focus ka doon sa mga responsibilities mo bilang isang kalalakihan. And with that po, maraming salamat po, Doc Kokoy, sa pagsama niyo pong muli dito sa programang Warm Heart. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Okay, maraming salamat po. Tandaan po natin na lahat po tayo na nakikinig ngayon, naturuan tayo na bilang isang kalalakihan na dalhin natin lahat or bilang isang ama. Pero tandaan natin ang katotohanan, yung pagiging humble at yung paghingi ng support ay isa itong kalakasan. No? Magiging malakas ka kasi alam mo kailangan mo ng tulong. And tandaan mo na ang mental health natin, kayang-kaya natin siyang i-balance. Kasi nandiyan ang pamilya, nandiyan ang ating community para suportahan tayo.
So tandaan natin sa mga listeners natin ngayon, our mental health matters. Kasi yung ating mga nararamdaman ngayon, nagiging pamamaraan lang siya para mas lalo tayong maging malakas at mas maging focus sa mas magandang kinabukasan kasama ang ating pamilya sa alam natin na magiging fruitful yung ating future. Maraming salamat po ulit, Radyo Pilipinas World Service. Thank you, Doc. Thank you po, Doc. At ating nakasama Magandang patungkol araw, sa Ding Dong mental Dantes health po ito. struggles at Dahil stereotypes taon-taon na tayong kinakaharap ng binibisita ating ng mga bagyo, kalalakihan, kailangan na si handa tayong Dr. harapin Henry ito. Cocoy Del Rosario Nakpil, isang registered psychometrician, registered guidance counselor, registered psychologist na siya ring founder ng PsyConnect Psychodiagnostics and Counseling Services. At sa ating pagbabalik ay ating pag-uusapan naman ang post-traumatic stress disorder or PTSD dahil natapat din sa Hunyo ang PTSD Awareness Month. Narito muna ang mga paalala mula sa ating himpilan. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Warm Heart. Warm Heart. Warm Heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart. Warm Heart. Tayo nagbabalik na sa ating programang Warm Heart dito lamang sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. At para sa ikalawang bahagi ng ating programa ay pag-uusapan na nga natin ang Post-Traumatic Stress Disorder o PTSD dahil ngayong Hunyo ay ginugunita rin natin ang PTSD Awareness Month upang bigyang pansin ang isang matatawag na seryosong kondisyon sa kalusugang pangkaisipan na madalas ay hindi natin talaga karaniwang napag-uusapan. Yes, at ang post-traumatic stress syndrome disorder o PTSD ay maaaring maranasan ng sino man. Nakaranas ng matinding trauma mula sa sakuna, karahasan hanggang sa personal na trahedya. Sa kabila ng mga stigma, mahalagang maunawaan ng PTSD ay totoo at may mga paraan upang ito ay malunasan sa tulong ng mga tamang suporta at paggamot. At sa puntong ito ay tatalakayin na nga natin ang mga sintomas, epekto at kung paano natin matutulungan ang ating sarili at ang iba pa ang ating kapwa na dumaranas nito. Sama-sama nating palalimin ang kaalaman at malasakit para sa mas bukas na usapan, hindi lamang patungkol sa PTSD kundi sa mental health in general. Kasama na natin ngayon sa linya ng ating komunikasyon si Dr. Mary Easter Claire Mec S. Perez Torres, isang registered psychometrician at registered psychologist na siya ring founder ng Excelsus Psychological Services. Good morning po, Doc Mec. Welcome po sa programang Warm Heart ng Radyo Pilipinas World Service. Hi po, good morning. Po. Good morning din po, Doc Mec. Para lang po sa ating kaalaman, bukod kay Doc Cocoy, si Doc Mec ay isa rin sa mga nagiging frequent na guest natin dito sa Warm Heart nung kasama pa natin dito si Ka-Warm Heart Bea. So, Doc Mec, para sa una po naming katanungan sa inyo, ay maaari niyo po bang ipaliwanag para lang po sa mga hindi nakakaalam kung ano nga ba talaga ang PTSD at kung paano ito naiiba sa karaniwang stress o lungkot. Okay. So, magandang umaga po muli.
sa ating mga tagapakinig. Usapan natin na napakagandang pag-usapan talaga dahil para sa kaalaman ng lahat, ang post-traumatic stress disorder o yung mas alam natin tawagin PTSD ay isang mental health condition na kailangan natin talagang seryosohin mo. Ito ay na-trigger kapag ang isang tao ay nakaranas o naka-witness ng isang terrifying or traumatic event sa buhay nila. Right now, pinoconsider na pwede makaranas din or ma-trigger din ng PTSD o na hindi niya talaga directly naranasan yung traumatic event, but siya ay nakwentuhan or naging empathic sa pakikinig sa isang tao na nakaranas sa traumatic event. That's what I'm trying to control. So, this tao na rin yung start. Doc Mec, mukhang nga kailangan natin na pumihit ng konti kasi medyo nag-choppy po tayo, no? Ayan, pihit lang tayo ng konti, Doc Mec. Doc Mec, naririnig na po kami? Yes, po. Ayun po, medyo pihit lang po tayo ng konti. So, ayan, yung katanungan na ni Ka-Warm Heart Drizel. Doc Mec, ano po yung mga karaniwang sanhi o pinagmumulan or pinagsisimulan ng pagkakaroon ng PTSD? So, parang isang tao ay nakaranas or nakawitness ng isang traumatic event. Consider natin yung mga tao na kunwari kunentohan kita at dahil sa kwento ko na traumatic ay apektuhan mo. That can also trigger PTSD. Ito na lang po siguro, no, Doc Mec, no. Ano po yung mga masasabi po na sintomas o senyales na dapat pong bantayan kung ang isang individual po ay posibleng may PTSD? Okay. Ako natin bantayan ay yung 4 na symptoms. Medyo pihit tayo ng konti, Doc Mec. Ng PTSD. No? May first symptom nito. Hello? Hello po. Hello? Ayun Narinig po. ko ba ako? Yes po, ayan. Medyo loud and clear po. Ulitin ko lamang po yung tanong po, Doc Mec, no. Ano po yung mga sintomas o senyales na dapat bantayan kung ang isang tao po ay posibleng may PTSD? Ayan. Ulit ko po, dapat natin bantayan yung 4 na symptom clusters ng PTSD. Yung unang symptom cluster is yung tinatawag natin intrusive memory. Ibig sabihin, ito yung mga alaala, no? Pabalik-balik ng alaala ng traumatic event na pabalik-balik sa atin na nagpo-cause ng emotional pangalawa, so this intrusive memory, yung mga flashback, yung pakiramdam na parang ulit, yung mga event. Ayun, medyo nawawala-wala yata tayo, no? Ayan. Miss Mec, Doc Mec, naririnig niyo po ba kami? Ayun, medyo nawawala-wala tayo. Subukan natin sa ibang platform para mas, syempre ito ay mahalagang impormasyon na dapat natin maihatid sa ating mga paraanin muna natin ang isang maikling paalala mula sa ating himpilan. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niya yung tao. what they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
At nagbabalik po ang ating programang Warm Heart. Subukan natin. Doc Mec, nandyan na po ba kayo? Yes po. Naririnig po ba ako? Ayun, loud and clear po. Ayun. Siguro, medyo nag-choppy kasi dun sa isa nating question, no? Yung mga senyales at sintomas na dapat bantayan dun sa mga taong posibleng may PTSD. Maaari niyo po bang ulitin po, no? Ang inyong kasagutan para po sa ating mga tagapakinig? Okay po. Ulitin ko lang po, no? Ang mga sintomas or yung 4 symptom clusters na dapat nating matayat. Rinig po ba ako? Yes po. Yes po. Loud and clear po. Hello? Hello, Hello Doc. po. Opo. Naririnig Hello? po. Hello po. Naririnig na po namin kayo, Doc. Pwede niyo na pong ituloy po. Ayun po. Rinig po ba ako, ma'am? Yes, Yes po, po. Doc. Opo. Yes po. Rinig po namin kayo. Ayun. Doc? Hello po, Doc. Naririnig po kami? Ayun, mukhang nawala ulit si Doc Mec. Subukan natin ulit sa ibang sa ibang platforms, baka kaya sa ibang platforms, no? Isa ulit na paalala mula sa ating istasyon. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of... Ayun. So, tayo nagbabalik muli dito sa ating programang Warm Heart. Ayun, mukhang medyo tayo nag-feedback tayo ng konti. Pero, Doc Mec, naririnig na po kami? Yes po. Rinig ko po. Sige. Ako po na rin po. Yes po, rinig po namin kayo. Ayun. Okay. Doc, ulitin lang po natin yung katanungan po ulit na medyo nag-choppy tayo ng konti, no? Ayun. So, ano po yung mga pangunahing sintomas na dapat bantayan dun sa mga taong posibleng may PTSD? Okay, ulitin ko po, no? Ang kailangan natin bantayan ay yung 4 na symptom clusters ng PTSD. Una po ay yung tinatawag nating intrusive memories. Yung pag sinabi natin intrusive memories, ito po yung pagkaalala sa mga unwanted memories na nag-cause sa atin ng trauma at emotional distress. So yung mga flashback, na nagfocus na para maramdaman natin muli yung traumatic event. Pangalawa po nito is yung avoidance. Avoidance po is yung pag-iwas natin na mapag-usapan or isipin yung traumatic event tulad ng pag-iwas sa mga activities o mga tao na maaaring maging reminder ng traumatic event. Pangatlo po is yung negative changes in thinking and mood. So, dito naman po, of course, dahil sa traumatic event na iyon, nagkakaroon tayo ng persistent negative feelings na sa sarili natin o kaya sa ibang tao, no, na nagkakos sa atin para magkaroon ng guilt or pagsisi sa sarili, no? Pwede rin naman, part din ito yung emotional numbing, yung parang wala kang maramdaman, no?
or detachment sa mga mahal mo sa buhay. At yung panghuli po na cluster symptom is yung pagbabago sa ating physical and emotional reaction na kapag tayo ay naaalala natin or bumabalik sa atin, yung mga traumatic memories na yon ay nagkakaroon ng fight or flight system yung ating ang ating sarili tulad ng pagkairita, no? Or angry outbursts, sleep disturbances, at nasisirapan din pong mag-concentrate and difficulty in concentrating or pag-focus. Ayun po. Okay, Doc Mac, tanong ko lang din po, paano po ba nakakaapekto yung Hello? Doc Mac? Hello po. Yes po. Doc, Yes, tanong ko lang po, paano po makakaapekto yung pagkakaroon po ng PTSD sa pang-araw-araw ng isang pasyente po? Of course, no, nakaka-apekto talaga to dahil since this is a psychological disorder, nahihirapan tayong mag-function ng normal, no? Yung ating pang-araw-araw na gawain ay maaaring hindi na natin magawa ng kung paano na dito ginagawa noon, no? Dahil sa ating emotional distress na nararanasan sa tuwing maaalala natin yung traumatic events, lumalayo na tayo sa mga tao, na aapektuhan itong ating mga relasyon sa mga kapwa natin at sa mga tao sa paligid natin. At of course, no, dahil nahihirapan tayong makatulog or mag-concentrate, ay maaari din nitong maapektuhan ng ating trabaho o pag-aaral. Kaya napakahalaga na i-address natin ito. Ito naman po, Doc Mac, no? Sino-sino po ba, no, ang mga individual na masasabi pong may higher risk po, no, na makaranas po ng PTSD? Okay. So, ang mga individual na maaaring makaranas ito ay kahit na sino. No? Lahat tayo ay susceptible for experiencing or being triggered with PTSD, lalo na kung ang ating buhay ay na-expose tayo sa mga traumatic incidences sa buhay natin, like yung mga nakaranas ng calamities or kawalan o pagkawala ng mga mahal sa buhay or accidents or pati yung mga na-violate yung kanilang mga karapatan, no? Maaari silang maka-experience ng tinatawag natin na PTSD. Doc, ano-ano mga maling paniniwala patungkol or stigma patungkol sa PTSD na dapat natin dapat pong itama? Maraming maling paniniwala tungkol sa PTSD. Ang mga paramihan na nagsasabi na ang PTSD daw ay nararanasan lang ng mga sundalo na papa-encuentro sa gera, no? Hindi po totoo yun. Lahat po tayo maaaring maka-experience nito or ma-trigger nito or magkaroon nitong condition na to, mental health condition na sana ay hindi, no? Pero lahat tayo ay maaaring magkaroon nito. Isang pagkakamali din o misconception o maling paniniwala tungkol sa PTSD is PTSD yung mga taong hindi nakaranas ng totoo o direct na experience ng trauma. Tulad na nabanggit ko kanina, meron tayong tinatawag na vicarious trauma, no? Tayo kasi ng mga tao ay may iba't ibang stress tolerance na tinatawag. Yung minsan may mga tao na mataas yung kanilang stress tolerance na kahit na sobrang yung event na nangyari sa kanila ay hindi sila nakakaranas ito. May mga tao rin naman na mababa ang kanilang stress tolerance. So, minsan kahit iniisip natin na maliit na bagay lang, na-traumatize sila. Okay? So, kunwari, may isang kaibigan ka na nagkwento sa'yo ng traumatic event ng buhay nila, pwede ka rin magkaroon ng PTSD dahil sa kwentong yun, no? Sinatawag natin yung vicarious trauma na natutunan or narinig, no? Pero hindi ikaw yung directly naka-experience
oo, ay pwede ka pa rin magkaroon na tinatawag na PTSD. Ito naman po, Doc Mec, 'no, siyempre sa bawat naman na mental health condition ay laging, kinakailangan po 'yan, 'no, ng, support system upang kahit papaano ay maibsan ang epekto po, 'no, nitong mga kondisyong ito. So, ano po ang magiging papel po ng, family and friends, sa pagtulong po sa isang taong may PTSD? Malaki ang maaaring maitulong ng social support. Maaaring ang pamilya at mga kaibigan ay may papel na ginagampanan upang matulungan ng isang tao na nagsasuffer ng PTSD. Yung simpleng pakikinig, no? O pagtulong, pag-alala sa kanya hanggang sa umabot siya sa punto na ma-manage niya na yung kanyang mga simptomas. Dapat tayo maging mas pasensyoso sa mga simptomas na to, no? Kasi part ng simptomas is yung paglayo sa mga tao, pagiging irritable, pagiging magagalitin, no? O pagkakaroon ng depression din. Kaya kailangan upang matulungan natin ng isang tao na nakakaranas sa PTSD, dapat tayong habaan natin, no, ang ating pasensya at dapat tayong laging umagapay, no, sa isang taong may PTSD. Doc Mec, eto naman po kung kanina is about sa family naman po. Eto naman po sa ano naman po ang papel ng pamahalaan at komunidad para sa pagpapalaganap ng kamalayan patungkol sa PTSD? Okay. Malaki rin ang papel na ginagampanan ng pamahalaan at ng komunidad, no. Meron tayong mga mental health facilities and also mga tao na maaaring malapitan ng isang tao na may PTSD upang, lalo na yung mga professional, no, na upang tulungan sila na ma-manage yung kanilang mga sintomas at bumalik sa normal functioning ng kanilang mental health, no. Sana, no, ang gobyerno din ay magkaroon ng mas marami pang programa upang matugunan yung mga pangangailangan ng isang taong may PTSD. Siguro, magandang ilatag natin yung mga, bukod sa meron na tayo ngayon, no, na mental health app, bukod doon, ay siguro mas magandang magkaroon tayo ng mga tulad nito na programa na pinapakilala at nagbibigay ng awareness sa mga tao tungkol sa mga mental health condition gaya ng PTSD. Ito na lamang po siguro, no, Doc Mec, no, para po sa mga merong maaaring mga tao na hindi talaga sila bukas na ipaalam na sila po ay nakakaranas po nitong PTSD, no. Sa inyong palagay bilang isa pong mental health professional, ano po ba yung masasabing tamang panahon kung kailan dapat humingi na po ng tulong itong mga taong may PTSD? Huwag na natin hintayin lumala, no? Ang tamang panahon ay ngayon, no? Kung ikaw ay nakakaranas ng nararamdaman mong hindi ito yung normal na functioning ng iyong pag-iisip, kung nakikita mo na may mga nangyayari sa sarili mo na sa tingin mo gusto mo. Ayun, naputol tayo. Ipaulit lang natin yung kumbaga yung masasabi natin na kasagutan ni Doc Mec dun sa ating question dahil mahalaga ito, no? Mahalagang malaman ito lalong-lalo na ng ating mga kababayan na mahalaga. Ayun, Doc Mec, medyo naputol tayo. Go ahead po. Naputol. So, wag na po natin hintayin, no, na tayo ay lumala, na tayo mahirapan pa. Wala naman na pong dapat ikahiya sa paglapit sa mga professional pagdating sa mga karamdamang pangkaisipan. Anytime, no? Pwede tayong lumapit. Anytime, pwede tayong dumulog dahil
hanggat madali siyang tugunan, no? Ayun ang pinakamagandang pagkakataon upang ating isang buni yung ating karamdaman. And with that, maraming salamat po, Doc Mec, sa pagsama niyo po muli dito sa programang Warm Hearts. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Okay, maraming salamat din po. Happy Sunday. Happy Sunday Sunday din po. po. At ating nakasama para sa ating paksang Post-Traumatic Stress Disorder or PTSD si Dr. Mary Esther Claire Mec S. Perez Torres, isang registered psychometrician at registered psychologist na siya rin ang founder ng Exilus Psychological Services. At dito na po natin tinatapos ang isa na namang edisyon ng ating palatuntunan. Magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Leo Magpayo, Susan Aison at Justin Osias. Narito po muli ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at Drizzle na niyong At ito Ito ang ang Warm Heart.